Habang walang kamalay-malay sa mga halimaw na nagmamasid mula sa makapal na kagubatan, huminto si Quonei sa isang maliit na clearing at buong kumpiyansang itinaas ang kanyang staff. Well then, mayabang niyang sabi. Ipapakita ko na sa iyo ang attack magic ng Violet Fallen Angel. Nakangiting nanood si Mia mula sa likuran. Kaya mo yan, Quonei. Inikat ni Quonei ang kanyang staff ng may engranding galaw. Ngunit sa pagkakataong ito, napalitan ng matinding konsentrasyon ang kanyang pagiging overdramatic habang nagsimulang umikot ang mana sa paligid niya. Humigpit ang kanyang titig at malinaw niyang binigkas ang incantation. Magic within, manifest yourself as flame. Buong kumpiyansang tinapos ni Quonei ang kanyang incantation. Flame Lance. Sa halip na isang firebolt, tatlong naglalagablab na sibat ng apoy ang sabay-sabay na sumabog mula sa dulo ng kanyang staff. Pierce through my enemies, and burn them to ash with your blazing fire. Sa isang malakas na pagtulak, ramagasa ang spell at tumama ng diretso sa malaking puno. Yumanig ang buong clearing habang kumalat ang usok at nagliliparang baga. Naiwang sunog at naguusok ang puno matapos tamaan ng spell. Agad namang nagpo si Quonei na may malaking ngiti, halatang ipinagmamalaki ang ipinakitang lakas. Tahimik lang na pinanood ni Mia ang resulta. Sa halip na mamangha, sinuri niya ang spell na parang isang veteranong mage. Maganda ang chant speed, magic power, at execution niya, pero masyadong malakas ang ginamit niyang mana. Sayang ang konsumo. Pero, mahusay ang control niya sa spell matapos itong mabuo. Lumingon si Quonei na may malawak na ngiti, halatang sabik marinig ang opinyon ni Mia. So, anong masasabi mo sa magic ko? Ngumiti si Mia at pinili niyang purihin ang pinakamagandang bahagi ng spell. Ang galing ng control mo. Ikaw ang kumokontrol sa 4 na flame lances, di ba? Napangiti pa siya ng mas maliwanag. 2 lang ang kaya kong kontrolin. Ang galing mo. Agad lumobo ang kumpiyansa ni Quonei. Hehe, syempre, ipinagmamalaki ko ang control ko sa attack magic. Bigla naman niyang itinuro si Mia ng may dramatic pose. Pero impressive rin na napansin mo agad. Karapat-dapat kang maging rival ko. Biglang naging down ka ang mukha ni Mia. Ha, since kailan pa kami naging magkaribal? Naisip niya habang litong nakatitig kay Quonei. Agad na ibinuka ni Quonei ang kanyang mga braso na parang nasa entablado. Simula sa sandaling ito, buong yabang niyang idineklara. Ngayon naman, Mia, ipakita mo ang magic ng karapat-dapat kong rival. Napapikit si Mia at huminga ng malalim. Unti-unting bumalat ang mana sa kanyang katawan habang tahimik siyang nag-concentrate. Magic within, manifest yourself as a blade of ice. Sa isang mabilis na galaw, itinusok niya ang kanyang staff sa lupa. Ice Sword. Isang napakalaking talon ng yelo ang biglang sumulpot mula sa lupa at ramaga sa pasulong sa napakabilis na bilis na tila kayang hatiin ang anumang madaanan nito. Diretsyong tumama ang spell ni Mia sa puno. Bumao ng malalim ang napakalaking talon ng yelo, dahilan para magliparan ang mga tipak ng yelo at kahoy sa lakas ng impact. Napatigil si Quonei. Nakatitig lang siya sa malaking ice blade na nakabaon sa puno, tuluyang nakalimutan ang kanyang dramatic pose. Wow, mahina niyang bulong. Not bad, pilit niyang sabi, sinusubukang itago ang pagkabigla. Lumapit naman si Mia na may masayang ngiti. Kamusta? Kumusta ang magic ko? Sandaling pinagmasdan ni Quonei ang malaking ice sword na nakabaon sa puno, seryoso niyang sinusuri ang spell ni Mia. As expected sa worthy rival ko, sabi niya habang nakahawak sa baba. Top-notch ang chant speed, magic power, execution, at control mo. Napatingin siya sa target at napangiti. At kahit isang ice sword lang ang ginamit mo, hindi biro ang lakas na nailagay mo roon. Ang galing. Napalingon siya kay Mia na may halong paghanga. Mia, sigurado ka bang hindi ka nag-aral sa Principalities Academy of Magic? Sa tingin ko, mas magaling ka pa sa karamihan ng students doon. Napangiti si Mia at nahihiyang napakamot sa pisngi. Masaya akong marinig yan mula sa'yo, Quonei. Nang tanungin tungkol sa kanyang training, bahagyang naging seryoso ang kanyang mukha. Sa tingin ko, karamihan ng natutunan ko ay galing sa mga laban noong adventurer pa ako. Napaisip si Quonei. Nakalaban na rin naman ako ng monsters sa school field trips, pero hindi pa talaga ako naging adventurer. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Baka, kailangan ko ring mag-register sa Adventurers Guild para makakuha ng totoong experience. Ngunit umiling si Mia at naging seryoso ang kanyang tingin. Hindi kita pipigilan kung gusto mo talaga, pero delikado ang buhay ng isang adventurer. Isang maling galaw lang, pwedeng ikamete mo. Mas mahirap ang buhay sa field kaysa sa iniisip ng karamihan. Seryosong tumingin si Mia kay Quonei bago niya ibinagsak ang pinakamatinding realidad ng pagiging adventurer. Kapag nasa malalim kang dungeon, minsan ilang araw kang hindi makakaligo. Parang tinamaan ng critical hit si Quonei.
Agad gumuho ang romantikong imahe niya ng pagiging adventurer. Mia, ang dami mo na palang pinagdaanan, nanginginig niyang sabi. Mukhang hindi talaga bagay sa akin ang buhay ng adventurer. Pero ilang segundo lang ang lumipas, bumalik na naman ang sigla niya. Anyway, masigla niyang sabi. May mahalaga tayong dapat pagdesisyonan. Napakurap si Mia. Decision. Tungkol saan? Nag-post si Coney ng may buong kumpiyansa. Kailangan nating bigyan ka ng astig na alias, katulad ng Violet Fallen Angel ko. Blankong napatitig si Mia kay Coney, halatang hindi makapaniwala sa bigla nitong priority. Bakit? Sigaw niya, litong-lito. Ibinuka lang ni Coney ang kanyang mga braso na parang obvious ang sagot. Bakit? Dahil ang isang mahusay na mage na walang astig na alias, hindi cool. Nang makita ang nag-aalinlangang mukha ni Mia, lalo siyang naging kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, magaling akong mag-isip ng mga pangalan. Agad siyang naglakad-lakad habang nakahawak sa baba, seryosong nag-iisip. Ice Sword ang magic mo. Ice, Princess, Aurora, Snowfield, Snowflake. Biglang namutla si Mia. Tila may naramdaman itong paparating na panganib. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Mia. Tahimik niyang sinuri ang paligid, dahan-daang iniikot ang tingin sa makapal na kagubatan. Samantala, napansin ni Coney ang biglaang pagbabago ng aura ng kanyang kasama. Nanahimik si Mia habang nakatitig sa masukal na damuhan. May mahina ngunit kaina-hinalang kaluskos na nanggagaling sa mga palumpong. Agad niyang napagtanto na may nagmamasid sa kanila. Hindi ipinahalata ang kanyang pag-aalala, mahinahon niyang sinabi. Coney, umuwi na tayo. Napakurap si Coney. Mia, may problema ba? Ramdam ni Mia na may panganib na nagtatago sa kagubatan. At kung aalis sila ngayon, baka may pagkakataon pa silang makabalik sa bayan bago pa tuluyang umatake ang mga nag-aabang sa kanila. Isa-isang lumabas ang mga beastmen mula sa makapal na kakahuyan, tuluyang pinalilibutan sina Mia at Coney. Naramdaman mo pala kami, nakangising sabi ng isang wolf beastman. Mas matalas ka kaysa sa inaasahan namin. Namutla si Coney habang napapalibutan sila. Ha, sino kayo? Tahimik lang si Mia, nakatitig sa pinuno ng grupo habang kalmadong sinusukat ang kalaban. Ngumisi ang leader at dahan-daang hinugot ang kanyang baluktot na patalim. Malaki ang halaga ng mga human mage, malamig niyang sabi. Pwede niyong saktan, pero huwag niyong papatayin. Napatras si Coney. Anong balak niyo? Hindi na nagsayang ng oras si Mia. Biglang umaligid ang makapal na mana sa kanyang katawan. Magic within, manifest yourself as a blade of ice. Get M, sigaw ng leader. Sabay-sabay na sumugod ang mga beastmen. Ngunit handa na ang spell ni Mia. Sa isang maayos na galaw, iwinasiwas ni Mia ang kanyang staff. Ice Sword. Isang malaking talam ng yelo ang mabilis na lumipad papunta sa mga sumasalakay na beastmen. Ngunit imbes na matakot, napangisi lang ang mga ito. Akala mo ba may magagawa ang iisang ice sword na yan? Pangungutya ng leader. Hindi nga yan mabilis. Patuloy silang sumugod, kumpiyansang-kumpiyansa. Human ka lang. Wala kang laban sa amin, sigaw ng isa habang itinutok ang kanyang patalim kay Mia. Pero nanatiling kalmado si Mia. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang hindi pa nagsisimula ang tunay niyang plano. Biglang sumigaw si Mia. Break. Sa isang iglap, ang malaking ice sword ay kusang nabasag sa ere. Libo-libong matutulis na tipak ng yelo ang sumabog at kumalat sa direksyon ng mga papasugod na beastmen. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ano, huli na ang lahat. Sunod-sunod silang tinamaan ng nag-uumapaw na ulan ng matutulis na yelo at bumagsak sa lupa. Sa isang simpleng utos, ginawang nakamamatay ni Mia ang iisang ice sword at sa isang iglap ay nabaliktad ang buong laban. Nagpagulong-gulong sa lupa ang mga beastmen habang sumisigaw sa matinding sakit. Mga mata ko. Hayop na bata, sigaw naman ng isa pa habang pilit tinatakpan ang kanyang mukha. Ngunit nanatiling kalmado si Mia. Mabilis niyang sinuri ang kalagayan ng mga kalaban. Hindi sapat ang mga sugat na yan. Makakabawi rin sila at hahabulin tayo. Muli niyang itinaas ang kanyang staff habang bumabalot ang mana sa kanyang katawan. Magic within, manifest yourself as a blade of ice. Sumulyap siya sa direksyon ng bayan bago muling tumingin sa makapal na kagubatan. Hindi kami makakatakas sa mga beast folk habang nasa gubat kami. Alam ni Mia na wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang tapusin ang laban dito mismo. Muli, isang napakalaking talam ng yelo ang nabuo sa dulo ng staff ni Mia. Alam niyang wala silang matatakbuhan. Kung gusto nilang makaligtas, kailangan nilang talunin ang mga kalaban dito mismo. Sa kanyang tabi, nanatiling nakatulala si Coney. Hindi pa rin siya makapaniwala habang pinapanood si Mia na kalmadong humaharap sa mga beastmen, puno ng determinasyon na tapusin ang laban.
Sunod-sunod na bumagsak sa lupa ang mga beastmen, sumisigaw sa sakit habang galit na nagmumura. Hindi nagsayang ng kahit isang segundo si Mia. Kailangan kong tuloy-tuloy ang pag-atake para hindi sila makabawi. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang staff upang maglunsad ng panibagong spell. Ngunit bigla siyang nanlaki ang mga mata. May mga palasong mabilis na humahagibis papunta sa kanya, handang putulin ang kanyang opens iba. Sa isang mabilis at eksaktong pagwasiwas ng kanyang staff, hinarang ni Mia ang paparating na mga palaso. Ginamit niya ang kanyang ice sword bilang panangga, nawasak ang mga palaso bago pa man siya tamaan. Bumagsak ang mga pira-pirasong palaso sa lupa. Tahimik na tumingin si Mia sa unahan habang unti-unting humuhupa ang alikabok. Mula sa makapal na damuhan, lumabas ang isang beastman na may dalang pana. Nakangisi ito habang itinutok ang sandata kay Mia. Hindi kita hahayaang magpatuloy pa, malamig nitong sabi, handang pigilan ang sunod-sunod niyang pag-atake. Mabilis na nabasa ng beastman Archer ang plano ni Mia. Sunod-sunod ang balak niyang atake para hindi tayo makabawi, malamig nitong sabi. May karanasan ng batang yan. Naningkit ang mga mata ni Mia habang sinusuri ang kalaban. Nahinto niya ang follow-up attack ko at agad niyang naprotektahan ang mga kasamahan niya. Mabilis siyang magbasa ng sitwasyon. Bangon na kayo, mga inutil. Tigilan niyo ang paggapang dyan, sigaw ng Archer habang mabilis na kumukuha ng panibagong palaso. Sorry, boss, sagot ng isa sa mga beastmen habang pilit na tumatayo. Wala nang ibinigay na pagkakataon ng Archer. Agad siyang nagpakawala ng panibagong sunod-sunod na mga palaso. Napilitang manatili sa depensa si Mia, paulit-ulit na hinaharang ang mga ito gamit ang kanyang ice sword. Habang walang tigil na hinaharang ang ulan ng mga palaso, sumigaw si Mia sa kanyang natatarantang kasama. Kwone, haharanggan ko ang mga palaso. Ikaw ang umatake. Ngunit nanatiling natulala si Kwone. Mia, teka, nanginginig niyang sabi habang hawak ang kanyang dibdib. Halos maiyak na siya sa sobrang takot. Bakit kailangan nating labanan ng mga beastman adventurers? Wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Wala silang dahilan para atakihin tayo, at wala rin tayong dahilan para lumaban, di ba? Napakagatlabi si Mia. Hindi ko rin alam kung bakit nila tayo inaatake, sigaw niya habang patuloy na sinasalag ang mga palaso. Pero iyon ang nangyayari ngayon. Kailangan nating lumaban, Kwone. Pero, nanginginig na sabi ni Kwone, hindi pa rin matanggap ang nangyayaring sitwasyon. Biglang isang mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa harapan nila. Mas gusto naming wag yung ang gawin yan, pang-iinis na sigaw ng isang beastman habang papalapit sila. Isa-isang tumayo ang mga beastman na kanina'y bumagsak, baka sa mga mukha nila ang matinding galit. Ang kapal ng mukha niyong umatake sa amin, sigaw ng isa. Maliit na peseng tao, dagandong naman ng isa pa. Sa tindi ng galit ng mga ito, napasinghap si Kwone. Nanigas siya sa kinatatayuan, tuluyang naparalisa sa takot habang papalapit ang mga beastmen. Pinilit ni Kwone na kumilos kahit nanginginig sa takot. Mahikang nasa loob ko, magpakita ka bilang apoy, nanginginig niyang sambit habang sinisimulan ang kanyang chant. Huminga siya ng malalim at sumigaw. Flame Lance. Apat na naglalagablab na sibat ng apoy ang Ramagasa patungo sa mga beastmen. Dahil sa biglaang pag-ataking iyon, napilitang huminto ang mga kalaban. Flame Lance, bulalas ng isa sa kanila. Ang kulit naman nito, inis na sigaw ng isa pa. Ramagasa ang naglalagablab na Flame Lance sa ere, ngunit ni isa sa mga beastmen ay walang tinamaan. Napatingin sila sa isa't isa, litong-lito. Ha, bulalas ng isa habang dumaan lang sa tabi nila ang apoy. Napalunok si Kwone nang makita niyang lumampas ang kanyang spell. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa. Saan ka ba tumatama? Pangungot siya ng isang beastman. Nanginginig si Kwone nang mapagtantong pamalya ang kanyang pag-atake. Agad namang bumalik ang kumpiyansa ng mga beastmen at sabay-sabay silang nagtawanan. Yan na ba ang magic mo? Panlalait ng isa. Akala mo matatalo mo kami gamit yan, dagdag pa ng isa. Tuluyang natulala si Kwone habang walang awang pinagtatawanan ng mga kalaban ng kanyang mintis na spell. Bagitong-bagito talaga ang human mage na to, pangungot siya ng isa sa mga beastman habang mabilis silang sumusugod. Patuloy na hinaharang ni Mia ang mga palaso. Kwone, sigaw niya sa nanginginig na kasama. Ngunit isang mahinang ungol lang ang naisagot ni Kwone, tuluyan na siyang natulala sa takot. Napakagatlabi si Mia habang mabilis na sinusuri ang sitwasyon. Hindi sapat ang flame lance niya. Agad niyang naunawaan ang problema. Wala pang tunay na karanasan sa laban si Kwone. Kapag nakataya na ang buhay mo, kung hindi mo kayang saktan o patumbahin ang kalaban, hinding-hindi magiging epektibo ang mga atake mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mia. Kung magpapatuloy ito, hoy, pulang buhok, sigaw ng isang beastman habang rumaragasa papunta sa kanya.
Huwag kang magpapadala sa distraksyon, sigaw ng pinunong Beastman habang walang tigil na nagpapakawala ng sunod-sunod na palaso kay Mia. Napilitan si Mia na ituon ang buong atensyon niya sa pagsalag sa mga ito. Nang makitang naipit na siya, agad nagbigay ng utos ang leader. Ako na ang bahala sa pulang buhok. Kayo, unahin niyo ang isa. Got it, sagot ng isa sa mga tauhan. Sa isang iglap, humiwalay ang grupo at mabilis na sumugod kay Kwonei. Naiwang mag-isa at walang depensa, napasigaw na lamang si Kwonei sa sobrang takot habang papalapit ang mga beastmen. No, desperadong sigaw ni Kwonei habang muli siyang nagpapakawala ng magic. Ngunit dahil sa sobrang takot, muling pamalya ang kanyang tira. Rumagasa ang apoy, ngunit tumama na naman ito sa kawalan. Madali iyong naiwasan ng mga beastman habang tuluyan silang nakalapit. Akala mo tatamaan mo kami, panunuyan ng isa. Tapos ka na, sigaw ng isa pa habang mabilis na iwinasiwas ang kanyang espada. Nanigas si Kwonei sa kinatatayuan. Wala na siyang nagawa kundi panoorin ang matalim na talam na papalapit mismo sa kanya. Napasigaw si Kwonei habang desperado siyang tumalon paatros. Halos sumayad sa kanya ang matatalim na talam habang muntik na siyang tamaan. Mula sa kabilang panig ng labanan, napasigaw si Mia. Kwonei. Bumagsak si Kwonei sa lupa, mahigpit na hawak ang kanyang staff habang tuliro sa nangyari. Nang mapatingin siya sa kanyang binti, nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting umaagos ang sariwang dugo mula sa hiwa na tinamo niya. Nalaglag ang staff ni Kwonei sa lupa habang napahawak siya sa sugatan niyang binti. Ang sakit, mahina niyang daing, tuluyang dinaig ng matinding kirot. Nawalan na siya ng lakas para lumaban. Napayuko siya at tuluyan ng humagulgol. Sa kabilang banda, tahimik lang na nakatayo ang mga beastman, nakatingin sa kawawang Kwonei na wala nang magawa kundi umiyak. Kwonei. Huwag mong i-cancel ang magic mo, desperadong sigaw ni Mia, pilit na pinapakalma ang umiiyak niyang kasama. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Beastman Archer. Hindi kita palalapitin, sigaw nito habang mabilis na kumakasan ng panibagong palaso. Sunod-sunod na palaso ang Rumagasa kay Mia. Napangiwi siya habang napipilitang depensahan ang sarili. Habang patuloy siyang umiiwas at sumasalo ng mga palaso, unti-unti niyang napagtanto ang plano ng kalaban. Hindi basta-basta ang pag-atake nito. Unti-unti siyang inilalayo kay Kwonei. Habang patuloy na naiipit sa walang tigil na pag-atake, napagtanto ni Mia na hindi na sapat ang isang ice sword para mapigilan ang mga kalaban. May isang ideya siyang naisip. Hindi pa niya ito nasusubukan noon at hindi rin siya sigurado kung kaya niya itong kontrolin. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan kong subukan, dalawang ice sword. Huminga siya ng malalim habang nagsimulang umaligid ang napakalakas na mana sa kanyang katawan. Magic within, mahinahon niyang sinimulang bigkasan ang kanyang chant. Ngunit bago pa niya matapos ang spell, isang kalmado ngunit autoritatibong boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Okay, tama na yan. Sa likuran nila, isang beastman ang nakalapit na kay Kwonei. Mariin itong idinikit ang malamig at matalim na patalim sa leeg ng dalaga. Napasinghap si Kwonei habang nanginginig sa takot. Ngumisi ang beastman at malamig na nagbabala. Itigil mo ang chant mo. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Naputol ang mga salitang nasa lobby niya. Hindi na niya maipagpatuloy ang spell. Sa pagkakataong yun, wala siyang magawa habang nakataya ang buhay ng kanyang kaibigan. Nakaluhod sa lupa, tuluyan ng bumigay si Kwonei. Lumuluha siyang nakiusap habang nanginginig ang kanyang boses. Tulong. Please, huwag niyo akong patayin. Tumingala ang beastman kay Mia at malamig nang umisi. Kapag ipinagpatuloy mo pa ang paglaban, dahan-dahan niyang idiniin ang talam sa leeg ni Kwonei. Alam mo na kung anong mangyayari sa kanya, di ba? Kumikislap ang talam na nakadiin sa leeg ni Kwonei habang tuluyan na siyang humahagulgol. Mia, mahinang tawag niya sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Sa kabilang panig ng clearing, nanatiling nakatayo si Mia. Nakayuko siya, natatakpan ng anino ang kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang nakakuyom na kamao. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang iligtas si Kwonei. Pero sa talam na nakatutok sa leeg ng kaibigan niya, alam niyang isang maling galaw lang at maaaring buhay nito ang kapalit. Sa mabigat na buntong hininga, binitiwan ni Mia ang kanyang staff. Bumagsak ito sa lupa, hudyat ng kanyang pagsuko. Kasabay nito, agad na naglaho ang magic na kanyang iniipon. Nabasag ang yelong enerhiya at nagkalat sa hangin ang maliliit na kumikislap na tipak bago tuluyang maglaho. Walang sandata at wala nang magawa, tahimik na hinarap ni Mia ang mga beastman. Napalibutan ng mga beastman ang dalawang bihag. Mahigpit nang nakagapos sina Mia at Kwonei gamit ang makakapal na lubid. Pinahirapan tayo ng husto ng pulang buhok na to, reklamo ng isa habang tinuturo si Mia. Kung iniwan niya ang blondie at lumaban ng todo, baka may ilan pa sa atin ang napatumba.
Napangiwi naman ang isa habang tinitingnan ng mga sugat sa katawan. Ngayon lang ako nakakita ng human na ganito kalakas. Sino ba talaga siya? Bulong nito. Puro hiwa ako dahil sa mga ice shards niya. Pwede naman sigurong gumamit ng potion? Biglang suminghal ang leader. Bilis, higpitan niyo ang tali. Paano kung may makakita sa atin? Mahigpit ang pagkakatali ng mga kamay ni Mia, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Ano ang balak niyong gawin sa amin? Matapang niyang tanong. Saglit siyang pinagmasdan ng leader bago ito ngumisi. Hindi pa rin pala basag ang loob mo. Natawa ito. Nag-iisip ka pa rin ng paraan para makatakas. Ano? May lakas ng loob ka. Sinulyapan siya nito mula ulo hanggang paa bago muling ngumisi. Kung kabilang ka sa tribo namin, baka pinakasalan pa kita. Lalong lumawak ang ngisi ng leader. Pasensya na, pero malalaman niyo rin yan sa tamang oras. Mapanoy ang sagot niya. Bago pa makapagtanong muli si Mia, may mabigat na tunog na umalingaw-ngaw sa tabi nila. Napalingon siya at nakita niyang bumagsak si Kwone sa lupa. Mia, mahina nitong bulong bago tuluyang mawala ng malay. Kwone, sigaw ni Mia. Susugod sana siya, ngunit biglang may humawak sa kanya mula sa likuran. Isang makapal na tela ang marihing itinakip sa kanyang bibig at ilong. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang matapang na amoy ang agad niyang nalanghap. Droga. Pinilit niyang labanan ang epekto nito. Hindi ako pwedeng mawala ng malay. Ngunit lalo pang hinigpitan ng Beastman ang pagkakatakip ng tela habang napapangisi. Pagkagising mo na lang namin sasabihin. Kahit unti-unti nang kumakalat ang pampatulog sa kanyang katawan, hindi pa rin nawawala ang matinding determinasyon ni Mia. Sa likod ng telang nakatakip sa kanyang bibig, mariin niyang kinagat ang kanyang mga ngipin. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ako susuko. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata habang matalim niyang tinitigan ng mga Beastman. Ngunit kahit gaano katatag ang kanyang loob, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang epekto ng droga. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Hindi, kahit ano pa, hindi ako. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Tuluyan nang nawala ang lakas ni Mia at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang kanyang kamalayan, isang huling pangako ang kumapit sa kanyang isipan. Susuko, hindi. Pagkatapos noon, tuluyan nang natahimik ang kagubatan. Walang malay na nakahandusay sina Mia at Kwone, ganap ng nasa awa ng kanilang mga bihag.